Sinibak na nga at papauwi na sa Pilipinas ang isang tauhan ng DMW sa Philippine Embassy sa bansang Bahrain matapos ang viral video na makikita na tinaboy nito ang mga OFW na humihingi ng tulong sa embahada. At sinabi pa nito na wala na daw pondo. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha? Sa Manila. Walang pondo ha? Itinanggi naman ni Senator Erwin Tulfo na wala ng budget or wala ng pondo ang embahada dahil meron daw action fund ang DMW. Nanunsyo ni Kakdak na ipinarecall na ang personnel. Itinanggi naman ni Senator Erwin Tulfo ang sinabi ng naturang staff na wala ng pondo ang embahada. Mayroon daw budget ang OFW Action Fund. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha? Yan ang tila paghahamon ng isang empleyado ng Philippine Embassy sa Bahrain matapos itong paalisin ang mga overseas Filipino workers na nagtungo sa tanggapan ng embahada noong linggo para humingi ng tulong. Sa viral video na ibinahagi sa Net25 News and Information, madidinig ang mga OFW na humihingi ng ayuda o tulong na karamihan ay kabilang at apektado sa tumitinding tensyon sa Middle East. Umani yan ang kabi-kabilang reaksyon at mga puna mula sa OFW community sa Middle East dahil sa naging asal at aksyon na ipinakita ng embahada sa mga nagtungong OFW sa tanggapan. Kabilang nandiyan ang komento ng mga netizens sa social media na dapat nila ay alam ng mga empleyadong tamang pakikipag-usap sa mga OFW dahil karamihan sa mga ito ay dumadanas na ng stress dahil sa mga kaganapan. Kit pa ng mga nagkomento, matagal nang ganyan ang problema sa nasabing embahada. Kapareho din ang sentimiento ng mga nagkomento pang iba sa nasabing viral video na tila galit at dismiyado sa pag-uugali ng mga taga-embahada sa Bahrain. Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos sa may ganon. Dahil dyan, dumepensa ang Philippine Embassy sa Bahrain at gate nito, sinuspindi muna nila ang pamamahagi ng financial para sa mga OFW. Alinsunod na rin daw yan sa umiiral na guidelines ng bansa kaya wala rin munang maasikaso kapag walang appointment ang Pinoy na magtutungo sa embahada. Samantala nakarating na sa Department of Migrant Workers ang viral video at iginiit na tuloy pa rin ang pagbibigay ng financial assistance sa mga Filipino workers sa Bahrain. Taliwas sa kumakalat na impormasyon na ito ay natigil. Sa advisory na inilabas noong March 5 ng Philippine Embassy sa Manama, pinaliwanag na pansamantalang itinigil lamang ang aktual na distribusyon ng ayuda bilang precautionary measures dahil sa nagpapatuloy na missile at drone attack sa rehiyon. Ayon pa sa DMW, ipapadala na lamang sa electronic na paraan ng financial assistance para matiyak ang kaligtasan ng mga benepisyaryo. Paliwanag pa ng ahensya, ang dating sistema ng pamamahagi ay nagiging parang public assembly na mahigpit doon ay pinagbabawal sa Bahrain. Dahil sa viral video na yan, sinibak na sa pwesto at ipinare-recall na ang tauhan ng DMW dahil sa inasal nito na halos ipagtabuyan na ang mga OFW. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy na pagsisilbihan ang mga OFW ng maayos, may respeto at may kababaang loob. 800 million po ang pondo po ng DMW at ang action fund po ng OWA ay dinagdagan po natin ng 500 million kaya umabot po ito sa 1.3 billion. Sa DFA naman po para sa repatriation ay 1 billion pesos. At least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Actually, sabihin na nating mali ang way ng pagkakasabi ng taga-embahada sa mga OFW, pero what if kung totoo naman talaga na wala ng pondo? Dahil hindi naman niya ito sasabihin kung walang utos sa itaas or walang utos sa taga-Manila na sinasabi niya na wala na nga daw pondo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha? Attorney Kauna, napanood niyo na po itong video kung saan may mga OFW tayo pumunta sa embahada ng Bahrain at kausap ng isang empleyado ata ng OWA o DMW at nagkaroon ng kunting sagutan at suplado itong empleyado. Sabi, magsumbong na kayo, magsumbong. Sabi. Opo, sobrang suplado po niya.
Sir Rafi, ito pong taong ito ay assistant staff or AS po ng DMW. At aware na po si Sec Hans at i-recall na po yata niya yung tao. Yun po ang huli kong pagkakaalam. Hello, Sec Hans. Sino po siya? Ano pangalan ng taong yon? Napakayabang naman. Pangalan niya Anthony. Paparecall na po natin, Sen. We will issue a recall order today, this morning. Very good. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen, nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari pag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance dun isang araw bilang pantawid lang, kasama Okay. na ang food packs, ganun. Dun sa mga temporarily out of work, no work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Yun sana ang purpose nun. So, nabanggit ko lang kasi yung doon sa interview, 1,200 ang nabigyan at nabanggit ko yung $200. So, naiduktong lang ng mga tao doon na teka, bakit less than $200 na natanggap? So, ang sabi ko po sa mga taong nagtatanong, may meeting po ako sa Filipino community mamaya. Pag-aaralan po taasan yung binigay na 3,000 pesos kasi nga ho baka mababa. Magkano po yung 3,000 pesos doon sa currency nila sa Bahrain? Parang 20. Ano po nabibili ng 20? Curious lang ako kung pantawid. Pantawid po yan, mga basics po yan. So, baka-augment ng income nila. Pero hindi mo matagal, Sen, kasi 3,000 pesos lang po yan. So, siguro So, matagal na yung 4-5 araw pantawid. Why don't we increase it a little bit from 20 to Sige maybe po, 50? yun na lang. Yun na lang po, Siguro. Sen. Yun po pinag-aaralan natin. Kasi, Sen, yung $200 na anunsyo ko, pinag-aaralan din natin yung sustainability. At saka wag na siguro pila-pila sila kasi delikado nga, di ba? Yes, yes, yes. Yun nga po yung sama-sama sila malaking ba? pagkakamali nung sa araw. So siguro to G-Wallet. Ano? Yes po, yes po. Meron silang tinatawag na benefit pay doon. Doon po, nakausap po na rin sila. Doon na yung hulo. So lahat po ngayon ng mga OFWs na gusto humingi ng financial assistance dahil affected sila din sa gera. So all they have to do is get in touch with the DMW office. Mabibigyan sila ng from 20 going 50 Bahrain dinar. Siguro Sec, Yes pag-aralan po, nila. yes po. Yes po, yes po, yes po. Gagawin po natin. Okay, and then yung supervisor, Sec, siguro disiplinahin din natin. I-investigate din natin yung supervisor, Sen. Pero unahin lang po natin muna, Sen, itong recall nung isa. Titingnan po na lang po kung pa-imbestigahan na lang natin yung bisor. Okay. I-recall mo na yung mismong taong involved. Ano po yung effectivity ng kanyang recall today? Kaya na po, I will issue the order this morning. Okay, sige. Actually, sa mga ganitong issue, lalo na kapag mga taga-embahada or embassy or taga-gobyerno ang involved, ay hilaw ang action kung hindi ka viral or hindi makaabot sa media. So kung hindi sana ito viral, ay tuloy-tuloy ang ligaya.